maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal: ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome po mga mahal naming mga taga-subaybay, mga kababayan po natin, lalo na dito sa Pilipinas na kung saan ay nagre-ready sa mga darating na araw sa paghirang ng mga bagong leaders, boto ng mga bagong pinuno ng ating bansa. Welcome po dito sa ating portion na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Ito po'y pangkalahatang programa ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang ating umbrella program po ay ang Kabanal-Banalan. Ang nasusubaybayan nyo po ngayon, ang sagot ng Biblia. Bukod po dito, mga kaibigan, meron pa rin po tayong pagpoprograma sa ibang mga time slots na kung saan ay meron po tayong iba't ibang mga tema ng pagpoprograma. Kaya inaanyayahan din po namin kayo sa ating iba pang mga pagpoprograma. Gaya nito sa himpilang DWBL 12:42 sa Talapihitang AM ay mapapanood nyo at mapakikinggan ang mga sumusunod. Blessed Day, Monday to Friday po yan, 7:30 to 8 in the morning. Samantala, sa social media naman ay ipinapalabas po yan sa ganap na ika-6 hanggang ika-6 at kalahati po ng umaga. Itong portion na ito, ang sagot ng Biblia, every Sunday po yan, 4 to 5 ng tanghali o ng hapon. Sa impilang 95.1 Kiss FM, which caters sa mga listeners po sa Calabarzon area, ang ating mga programa ay ang mga sumusunod. The Climb, Sundays po yan, 7 to 7:30 ng gabi. Kasunod po niyan ay Likhawit, 7:30 to 8. Ang Kabanal-Banalan, Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 po yan. Full Life, Tuesdays and Fridays, 7 to 7:30 in the morning o in the evening. Ang sagot ng Biblia, 7 to 8 in the evening. So inaanyayahan po namin din kayo. Incidentally, ay anniversary po ng Iglesia. Ang pagkakatatag po nito sa Pilipinas, we are celebrating our 103rd year anniversary ng pagkakatatag nga establishment nito sa Pilipinas. Although sa Pilipinas, we are taking root. Nag-ugat po ito sa original na iglesia na itinatag po sa Judea noong taong 33 AD. So sa mga ibig pong magpadala ng kanilang mga mensahe via text messaging, ito po ang ating mga numero. 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-5555009, 0909-5555009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating website ay mostholychurch.com. Na-mention ko kanina yung ating pagpipremiere din sa ating social media pages. Ito po ating mga social media pages. Ang Meta o Facebook ay MHC Media, Most Holy Church Media. Ang Kabanal-Banalan, yung pong dalawang Facebook accounts natin. Samantala sa YouTube naman, The Most Holy Church. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay nasa puso ng Maynila. Yan pong address natin, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Sa mga nag-wonder, under renovation, baka nakita nyo, pwede na ho. Meron na ho tayong services po sa nasabing mismong central office ng Kabanal-Banalang Iglesia. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin sa paglilingkod nito, minamahal nating kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco.
Salamat po, kapatid na Gabriel. Opo. At sa inyo po na aming mga taga-subaybay sa programang ito. Salamat sa pagkakataong kaloob niyo sa amin. Salamat sa Diyos na nagpapahintulot na magkasama-sama tayong palagi at kami po'y makapaglingkod sa inyo. Sa paraang ang inyong mga tanong ay tinutugon o sinasagot sa pamamagitan ng Biblia. So tayo na po at magtungo na po tayo sa prepared questions, mga naipadala, mga nabasa po nating mga posts or comments dito sa ating social media pages. Paano po ba tinatanggap ng kabanal-banalan o ng iglesia ang mga Dead Sea Scrolls? Paano tinatanggap ng ang kabanal-banalan natin, kapatid na Yushel, ang Dead Sea Scrolls? Dead Sea Scrolls. Ito Opo. yung mga kasulatang sinulat na mano-mano Opo, na natagpuan sa sa nasabing lugar. Ito ay nasa parang dalampasigan po ito Sa lugar na pinamagatang Dead Sea, malapit po dun sa dalampasigan na yaon. At sa pagkatagpo nga nito, kaya nga lugar yan, Dead Sea, sa Middle East. Medyo, kaya Dead Sea, hindi ho kayang mabuhay ng aquatic animals ho dyan. Kasi medyo, ang tanda ko, yung sediment ho talaga dyan, hindi kayang humawak ng buhay. It cannot hold life doon sa lugar nga, tinawag na Dead Sea. So, doon sa lugar na yon, may natagpuan para pinagtaguan ng mga scrolls. scroll, yung balumbon. Kasi noon, wala hong printing press. Ang paraan po noon ay mano-mano, sabi nyo nga kanina. Opo. Nilalagay sa, parang papel din ho ito, na mano-manong sinusulat. Tapos, ang pagtatago nila, nirorolyo. Kaya scroll. Para umanig na nilululod. Opo. Sa ating mga Batanggenyo, mga Tagalog, ang tawag ay nilululod. So, paano natin tinatanggap niya ito, kapatid na Yushel, itong Dead Sea Scrolls? Sa amin pong pananampalataya, yan bahagi ng katunayan na talagang ang Biblia po ay napakahalaga at ang Biblia ay hindi po basta aklat. Kundi ito po yung mga aklat na bagaman ang tao ang kinasangkapan ng Diyos para ito'y mabuo. Ito'y isang aklat na kung tawagin po ay aklat ng Panginoon. Gaya po ng ating mababasa sa Isaiah 34:16. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang mangangailangan ng kanyang kasama sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yan po. Yan ang atin pong nabasa ay katunayan na talagang ang Biblia po ay aklat ng Diyos at hindi po kontra dito yung mga nakitang kasulatan doon sa Dead Sea. Sa halip, yun po ay nagpapatotoo na talagang yung sinabi ni Propeta Isaias ay talagang katotohanan. Opo. So, yun po complementary pa nakatulong. Opo. Dahil nga siyempre, mga siyentipiko, mga nakabasa ng original na manuskrito sa wikang Hebreo, natin pinagkakamali. Opo. Jadi siyempre, may kanya-kanya silang pagtanggap dyan. Tapos nasalin din sa wikang Griego, ang lingua franca o universal na wika noon. Kaya bumangon yung Septuagint na version, yung Greek sa Greek, pagkakasali. So, andyan nga maraming kuro-kuro, spekulasyon tungkol sa authenticity, tungkol sa pagiging makatotohanan ng mga aklat noon. Pero nung na-discover po yung Dead Sea Scrolls, yun nagpatotoo, yun ay kasulatang nagpapatotoo na yung unang mga version, unang mga handwritten na mga manuskrito, ay totoo kasi it complements kinumpleto, pinaghambing nila yung magkakaibang manuskrito, nagtutugma. Meron lang mga minor na minor differences na negligible.
Pero ito ay revolusyonaryo, ika nga, nung natuklasan ng Dead Sea Scrolls noong 1940s hanggang 1950s na sa mga nababasa nga po natin, marami ho natuklasan doon. Nulit po natin, ito'y nagpatibay. Hindi po ito bukod, kapatid na Yusel? Hindi bukod na. Hindi siya bukod. Kundi mga bukod, hindi bukod in the sense na iba, kundi sila po ay bukod na kopya. Higa nga, sipi, kopya po sila nung original na mga manuskrito. Opo. Kaya tanggap po natin yun. Walang pagdududa. Ito'y tulong sa mga nagsisipag-aral ng kasulatan. Specifically, yung kasulatan Hebreo o sa mas popular na tawag natin na Old Testament manuscripts. Opo. Kaya hindi po yung kapalit ng Biblia, kundi tulong para patunayang ang Biblia gaya ng sinabi ni Propeta Isaias, aklat ng Panginoon. Salamat po at sana'y nakatulong sa inyong pagsasaliksik ang mga bagay na ito. So, ang kasunod po nating katanungan para po sa araw nito, dapat pa bang malaman ng tao kung sino ang Diyos? Ang ganda ng katanungan. May naalala po niya, kapatid na Yusel, na tagpo sa Aklat ng Mga Gawa na kung saan mga nagdedebating mga pilosopo, nagsisipakinig yung mga tao. Medyo dumating si Apostol Pablo dito. Sabihin na natin, parang umeksena. O kayo nag-uusap sa marami, kayo'y nagpapalitan ng kuro-kuron, mga kaalaman, mga thought leaders kayo ng mga panahon na yan. Tapos merong isang puwang, ika nga maraming mga Diyos sa paligid nila, mga rebulto. Tapos merong isa na parang bakante. At may inscription na nakalagay sa isang Diyos na hindi kilala. Opo. Basahin natin para madinig nila. Alala po natin, kapatid na Yusel, napaka-importante eksena yun Opo. sa panahon ni Apostol Pablo. Sige po. Basahin po natin sa Aklat ng Mga Gawa. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana, na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yun ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Kasi marami silang Diyos doon na bawat Diyos nila may kanya-kanyang ginagawa. Opo. Kaya kilala nila. Opo. Kaya may mga pangalan, may mga kanya-kanyang specialty, may kanya-kanyang nasasakupang aream ng pagiging Diyos. Halimbawa, Diyos ng langit, Diyos ng dagat, Diyos ng bukid. Yung limitasyon ng kanyang kapangyarihan, hanggang dagat lang. Pag lumagpas ng dagat, wala na. Yun ang uri ng mga Diyos nila noon. Kaya lang, merong isang Diyos na sabi nila, hindi kilala. Pero sinasamba nila. Sabi ni Apostol Pablo, yun nga ang gusto kong ipakilala sa inyo. So, importante, dito sa missionary journey ni Apostol Pablo, sinasabi niya, importante, makilala kasi ito para suntok sa buwan, para sa kanila. Baka may nakakaligtaan kaming Diyos dyan, baka ma-open yung Diyos na yan. Buti pa maglagay kami ng puwang ng isang dambana, kahit bakante siya, makalagay doon sa isang Diyos na hindi kilala. Bagaman napakarami na nilang Diyos na sinasamba. So, in other words, dito pa lang sa talatang ito, makikita natin ang kahalagahan ng makilala natin yung Diyos. Kaya yun ang iniharap ni Apostol Pablo. Kaya tumindig siya sa mga mahuhusay ng mga orador, mga pilosopo, at sinabi niya, papakilala ko sana sa inyo isang Diyos na para sa inyo ay hindi nyo pakilala. Kaya mahalaga na makilala ng lahat ng tao kung sino yung Diyos na talagang dapat nating makilala ayon sa dapat nating maunawaan. Ang dahilan, ipinaliwanag din niya ni Apostol Pablo sa ibang tagpo ng kausap niya ang mga kapatid sa Roma. 10:14 po ang talata. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? Pagka kasi kinikilala mong Diyos, diyan ka nananalangin, diyan ka tumatawag, diyan ka nagtitiwala. O siyempre,
para maipakita mo yung pagtitiwala, pananalangin sa Kanya, tatawag ka sa Kanya. Opo. Sabi ni Apostol Pablo, paano kung hindi mo kilala? Paano ka tatawag sa Kanya? Sasabihin mo nga, Diyos namin hindi namin kilala. Parang kakatwa. Opo. Awkward, iga nga. Opo. Kahit naman sa pang-araw-araw nating interaction sa mga tao, halimbawa sa hanap buhay, sa pagtatrabaho, sa namamasukan tayo, hindi po pwedeng yung kumpanyang pinapasukan natin, hindi natin alam ang pangalan. Opo. Siyempre, tinanong ka, saan ka nagtatrabaho? Doon. Ganun lang ang sagot. Kailangan espesipiko. Kailangan sinasabi mo yung pangalan ng kumpanyang pinapasukan mo. Kahit sa school, ganun din. Opo. Maraming mga eskwelahan. Sinasabi mo kung saan ka nag-aaral. Importante, lalo na sa paglilingkod natin, tayo nagre-relihiyon, importanteng kilala natin ang sasampalataya ng sinasamba nating Diyos. Opo. Dahil pagka Diyos, sasambahin natin, paglilingkuran natin, hindi pwedeng tinatawag o kinikilala mong Diyos, pero iba yung sinasambong mo, hindi yun ang Diyos. Yun hindi po siyang panuntunan na itinuturo ng Biblia. Kaya kung talagang gusto ng tao maglingkod ng tama sa Diyos, unang-unang kailangan, kilalanin niya kung sino ang Diyos na dapat niyang paglingkuran. Huwag tayong basta pumayag doon sa katwiran ng iba. Ang importante, may isang Diyos. Kahit sino pa siya. Basta sa puso mo, yung isang Diyos na yon, yun ang iyong sinasamba. Hindi po gayon. Dahil pagka po tayo'y sumasamba lang, naglilingkod lang, hindi natin kilala kung sino yung Diyos na dapat nating paglingkuran, may malaking pagkakamaling pwede tayong kahulugan. Ang kinahulugan ng mga taong nagpako sa Panginoong Kristo Jesus dun sa krus. Basahin po natin. Ito po sa 1 Korinto 2:8, na hindi napagkilala ng sino mang pinuno ng sasanglibutan ito, sapagkat kung nakilala sana nila, ay di ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Oo, napakalinaw. Kaya po naipako sa krus ang Panginoong Kristo Jesus kasi hindi nila kilala. Yung pala, ayon kay Apostol Pablo, ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kung yun ang naging pagkakilala ng mga tao noon sa Panginoong Kristo Jesus, hindi nila ipapako. Pag sinabing Panginoon ng kaluwalhatian, may iba pa bang makahihigit sa Panginoon, kapatid na? Absolute yun, kapatid na Yusel. Lord, Master of Glory, wala nang, kung nakilala ng gayon, hindi sinubject sa ganong kahihiyan. Opo, ang alam ng mga taong nagpako sa Kanya, sabi niya, nagpapakunwari kang Diyos Tao ka lang kaya yung pagkaalam na si Kristo, hindi Diyos, yun po ay mamumunga ng malaking pagkakasala sa Diyos. Dahil, maliwanag po yan, yun ang kasalanan, unang-una sa puso, sa isip, nung mga nagpako sa Kanya sa krus. Hindi siya nakilala. Ano ba? Talaga siya. Maliwanag po. Siya ang Panginoon ng kaluwalhatian. Kaya, hinahanap ba natin? Gusto nating makilala kung sino ang sasambahin natin, sino ang Diyos natin? Yun po ang ipinako sa krus ng mga Hudyo na hindi nila nakilala. Derby, nulit po natin, na usual. Importante, yun ang pinaka-pundasyon, sa totoo lang. Opo. Pundasyon ng paglirelihiyon, paglilingkod mo sa Diyos, kailangan kilala mo ang sinasambang mong Diyos. Opo. Na ito nga ay ayon sa turo ng Biblia, ito mismo ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. Opo. Salamat po. So, meron tayong short break muna, kapatid na Yusel. Bigandaan po natin ang tinig ng ating isang mang-aawit, one of the singers ng Kabanal-Banalang Iglesia. Ito po ay si Brother Jose Paul Belisario ng Valenzuela City. Siya po ay member ng tawag po natin parang special choir or mana choir ng isang tawag po ay regional na division. Ang pangalan po o ang pamagat ng kanyang awitin ay Another Chance. Let us all welcome Brother Jose. Kapayapaan po sa mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia.
Ako po si kapatid na Paul Belisario, maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan ng mga original songs namin sa Most Holy Church na tinatawag na Likhawit. Minsan nakakalimutan nating walang hanggan ng pagmamahal at awa ng Diyos. Sa kabila ng ating mga pagkukulang, lagi siyang handang magbigay sa atin ng isa pang pagkakataon. Ito pong Another Chance ay isang awit ng pag-asa at bagong simula. Halina't ipagdiwang natin ang katapatan ng Panginoon na palaging nagbibigay sa atin ng isa pang pagkakataon. With willingness, another chance that makes me believe that you love me and you will never leave. Another chance for another happiness, another chance to feel your holiness. Another time to follow your greatness, to serve you and sing for you, to do all my best. I will never waste this opportunity. Another chance like a gift to me. Thank you, Lord, for all the things you gave that qualifies me and covers my disgrace. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you endlessly. Another chance for another happiness, another chance to feel your holiness, another time to follow your greatness, to serve you, and sing for you, to do all my best. I will never waste this opportunity. Another chance like a gift to me. Thank you, Lord, for all the things you gave that qualifies me and covers my disgrace. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you endlessly. Another chance to reach your principles, another chance to preach your holy word. Please use me, Lord, to proclaim your love in the world, to be acceptable to you. I will never waste this opportunity. Another chance like a gift to me. Thank you, Lord, for all the things you gave that qualifies me and covers my disgrace. Reasons to prove my loyalty, to
serve and to love you endlessly. Reasons to prove my loyalty, to serve and to love you Medyo hawig sa boses ng tatay, ano? Okay. Salamat po, brother, sa inyong napakagandang tinig. So we'll still be hearing from him in a while, mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay. So ang kasunod pong katanungan, if you may, kapatid na Yushel. Opo. Sino ba ang taong pinagpala ng Diyos? Napakaganda ko ng tanong to. Sino ba ang tunay o taong pinagpala ng Diyos? Maraming iniisip ang tao na pinagpala o kaya ay mapalad. Mas madalas po isipin nila pagka ang tao ay maraming pera. Opo. Pagka mayaman, yun ang iniisip nilang mapalad. Pero sa turo ng Panginoong Kristo Jesus, kung sino ang talagang mapalad o pinagpala, basahin natin. Darito po sa Lucas 11, 27 hanggang 28. At nangyari na nang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ang isang babaeng mula sa karamihan ay naglakas ng kanyang tinig at sinabi sa kanya, "Mapalad ang tiyang sa iyo'y nagdala at ang mga dibdib na iyong sinusuhan." Datapat sinabi niya, "Oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap." O yan, yun ang lalong mapalad. Kung merong tinatawag na mapalad yung mga tao sa mundong ito, na hindi naman natin tinatanggihan na mapapalad ngayon dahil sa naging sagana sa buhay na ito. Pero yung lalong mapalad, ang sinasabi natin, kung sino yung ipinahayag ng Panginoon. Na ito nga po, yung nagkaroon ng pagkakataon na tulad po nyo ngayon, nakikinig ng salita ng Diyos at sa isang takdang panahon ay masusumpungang ito'y ginagawa. At ito'y mismo'y pinatotohanan ng Biblia, ano po, kapatid Opo. na Yushel, na narinig naman natin, naipamagat yan, idugtong na sa pangalan ni Maria, Blessed Mary. Opo, dahil niisip nila si Maria, dahil dun sa ibinigay na karangalan sa kanya, bunga ng siya pinagtiwala ang maging tagapagsilang Opo. ng pumaritong Diyos na nagkatawan tao. Nung laman na ginamit niya, nung siya magkatawan tao, Opo. siya lang yung nagkaroon ng ganong kapalaran. Opo. Pero sabi ng Panginoon, kung ganun man tinitingnan ng tao, yung palad na napasa kay Maria, may higit pa doon. Opo. Na ito nga, yaong mga nangakinig, ibig sabihin, ninamnam ang mga salita ng Diyos, sinampalatayanan. Kaya ito'y nagagawa. Pagkatapos yung ginaganap. Kaya wag po tayong papayag na sa ating isip, sa ating kalooban, nakikinig lang tayo. Pero wala tayong intensyon na ganapin yung mga aral ng Diyos na ating pinakikinggan. Kumbaga, nagagandahan lang tayo, pero parang nagiging libangan lang. Kailangan po sa ating kalooban, kung nais nating maging kabilang doon sa sinabi ng Panginoon na lalong mapapalad yung nakikinig, wag lang tayong makinig, kundi kung talagang tayo sumasampalataya, sabi ng iba, ang ganda ng aral nyo, talagang na-bless ako. Ang pagiging blessed sa aral, kung ito po ay ating ginagawa. Opo. At bukod po dyan, siyempre, kinalaraw ng Biblia. Of course, hindi naman natin naalis yun. Sabi nyo kanina, hindi naman naalis yung may kasaganaan ka sa buhay. Minsan, pag dumarating ngayon, ikaw na mismo nararamdaman ng emosyon mo. Sinasabi mo, I'm truly blessed. I have everything that I need. Nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw. Ako ay naitataguyod ko ng aking pamilya, na-secure ko na ang future ng aking mga anak, etc., etc. Opo. Pero, merong higit pa nga doon.
Actually, kung uriin nga ng Biblia, ang material blessing ay walang comparison, ika nga, dito sa tunay na blessing ayon sa Biblia. Opo, kaya kung ipakilala yan ng Panginoong Kristo Jesus, yung mga material na bagay, hindi yan ang talagang principal o pangunahing dapat nating hangarin. Sa halip, unahin natin yung itinuturo niya at yung mga inaakala ng taong na nagpapaging mapalad na biyaya sa mundong ito, yun po'y sekundaryo lang. At yan ay mababasa natin sa pahayag mismo ng Panginoon. Opo. Mateo 6:33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Kung minsan nag-iisip ang tao, ano ba ang paraan para ako naman ay maging kagaya ng aking kapitbahay na kahit paano, kung siya man ay nakakotse, magkaroon man lang ako kahit bisikleta. Opo. Ang turo ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ukol dito sa sanlibutan, idaragdag yan. Hanapin lang muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Ibig sabihin, hangarin natin na maging kabilang tayo sa mga taong Diyos ang sinusunod sa kanilang buhay o ang Diyos ang pinagahari nila sa buhay nila dahil sinusunod nila ang katwiran ng Diyos. Tungkol sa mga bagay na ating kailangan, sabi ng iba, yung mga primary needs. Opo. Idaragdag na lang ng Diyos yun. Yun po, yun yung sinasabi dito ni Kristo na ating Panginoon. Dagdag po yan. It's not really the primary blessing na dapat ariin natin. Although, syempre, tanggapin natin, ulit po natin. We should receive, acknowledge yung physical, yung material blessings, galing sa Diyos yan. Pero, ayon nga sa nabasa natin, may higit na pagpapala, yung pagkatagpo ng kaharian ng Diyos. Sa makatwid, ang matagpuan, mapabilang ka doon sa kaharian. Kaya nga tinawag na kaharian yun eh. You should belong to that kingdom. Masakop ka ng nasabing kaharian, and when you became a part of that kingdom, yung mga material blessings ay pawang bonuses lang. Dagdag lang po yun, kapatid na Yusuf. Opo. Kaya yan ang talagang unang-una ay ipinahayag ng Panginoon sa kanyang pagtuturo, maging bahagi yan ng ating pananalangin, pamamanhik sa Diyos na Thy kingdom come. Mapagharian niya tayo sa ating buhay para po hindi natin alalahanin yung mga pangangailangan natin sa buhay na ito. Dahil yun ay talagang idaragdag ng Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo magtatrabaho. Ang Diyos ang mag-guide sa atin. Ano ba ang trabaho na kailangan? Ano ba ang dapat nating gawin? Hindi tayo papayagan ng Diyos na kung siya ang naghahari sa atin, kailangan nating magnakaw, gumawa ng masama para lamang magkaroon ng laman yung ating palabigasan. Opo. So sana makita nyo po, using our spiritual eyes, makita natin, biblically speaking talagang higit na pagpapala, blessing, yung spiritual blessings through the kingdom of God. Which brings us, kapatid na Yusuf, doon sa kasunod na tanong. Opo. Yun ho yung, kaya inakmanan natin magkasunod po ito. Ang tanong po ng iba, syempre, nag-iisip, nagsusuri ng nakikita sa kapaligiran. Gawa ba ng Diyos ang pagiging dukha ng tao? In other words, yung nakikita niya kahirapan, poverty, may gawa ng Diyos, purposely ginawa ng Diyos ang ganyang bagay. Yan totoo. Nung likhain ng Diyos ang tao, hindi mo maisasabing siya'y dukha o mayaman Dahil pare-pareho lang Opo. Nang isilang ka sa mundo ito. Opo. Pareho ka rin ng kapitbahay mo. Di ba, wala rin Opo, kahit siya nasa barong-barong, ikaw ay nasa isang maayos na tahanan. Pagka kayo isinilang sa mundong ito, sabi nyo nga sa awit, awit ng isang Filipino icon, parehas na kayong lumabas sa mundong ito ng hubad. Opo. At darating ang panahon na lahat naman tayo may katapusan. Magpapantay ang dalawang paa natin, parehas. Nasa loob tayo kahit mamahalin yung niche o yung kabaong
lumayaman, parehas din ang estado. Bulok Parehas din. Bulok din ang kapupuntahan. Yes, opo. At yun inilalarawan ng sinabi ni Haring Solomon. Opo. Basahin natin. Sa Kawikaan 22:2, ang mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong kapwa. Ang Panginoon ang may lalang sa kanilang lahat. Kaya ang sagot po doon sa tanong nyo, gawa ba ng Diyos ang dukha? Hindi lang po dukha, pati mayaman. Gawa din ng Diyos. Lahat ng tao, gawa ng Diyos. Ngayon, bakit may dukha? Wag nating isisi sa Diyos yun. Wag nating ibintang sa Diyos yung pagiging dukha ng tao. At pagka mayaman, para bagang siya itinangi ng Diyos at yung dukha ay kinawawa ng Diyos. May mga kadahilanan po. Kung minsan, mayaman na nga, yung unang kalagayan niya, bumabalik sa pagiging dukha. Opo. May mga paliwanag ang Biblia. Basahin natin. Isa-isahin po natin dito sa Kawikaan pa rin, 4 naman. Siya'y nagiging dukha na gumagawa ng kamay na walang kasipagan. Ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Yan. Merong tao, meron naman sana eh. Ang problema, naging dukha kasi tamad. Tamad. Meron namang nung una dukha, pero yumaman. Opo. Kasi masipag. Opo. Nandun ho kahit sabihin natin, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Siya nga yung makapangyarihan sa lahat. Pero tayo po ay binigyan ng free will. Tayo binigyan ng isip. Kakaiba tayo sa lahat ng mga nilikha niya. Tayo yung may kaluluwa. Alam natin kung anong masama, mabuti, kung anong moral o immoral. At dito rin, sa pamamagitan po ng kaloob na ito ng Diyos sa atin, tayo ang ikangang magdidikta kung ano ang magiging kapalaran natin sa buhay nito. Gag-guide lang tayo ng Diyos. Opo. Huwag natin gayahin yung larawan. Halimbawa sa ating mga Pilipino, meron tayong larawan ng yung hindi na lang madiretso dito sa talata tinutuko yung katamaran mo. Walang kasipagan, hindi siyempre tamad. Kasi tamad yung nakahilata, nakanganga, naghihintay na malaglag na lang yung bunga mula doon sa puno. Walang ine-effort, walang ginagawa. Same is true sa Biblia. Kaya ka nagiging dukha dahil ang Diyos ay nagbibigay ng oportunidad sa iyo para ka maging produktibo, para ka maging mayaman. Hindi mo ginagawa, tamad ka. Pasya mo yung maging tamad, pasya mo na mabuhay ng walang kasipagan, talagang mamamalagi kang dukha. Pero anong sabi? Sa pangalawang bahagi, ang kamay ng masipag, masikap, masigasig, yun ang sumasagana. Yun ang yumayaman. Meron nga tayong mga nakikita. Ang totoo, bagaman dito, ang nakasulat ay kamay. Meron talagang walang kamay. Paa lang ginagamit nakakakain. Nakakatagpo ng pagkain. Sa social media, nakikita mo na napapanood doon. Yung iba naman, kompleto. Sobra pa kamay, sobra pa paa. Daliri sa kamay. Pero, pero, mas produktibo pa yung may kapintasan, may kapansanan. Walang mapagkunan ng pagkain. Kasi nga, yung pagkakataon at yung pwede sana na pagkunan niya ng kanyang pangangailangan, hindi yun ang kanyang gusto. At ang sinusunod na, ayon sa kanyang isip. Na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yung blessings ng Diyos, available yan. Yan yung nahandling natin sa iba na nangangarap. I-claim mo. I-claim mo in the sense na paghihirapan mo. Hindi yung sa iba kukunin mo. O kaya yung claim na parang pumunta ka lang, meron kang stop, kukunin ko na to. Hindi claim na gano'n, inaangkin mo. Paghihirapan mo, available siya. Kikilos ka, ikikilos mong yung mga paa, kikilos mong yung katawan para maklaim mo yun. Hindi ka magiging dukha. Kaya nga si Adan, di ba? Patulo ka ng pawis. Dati pwedeng pipitas lang. Ngayon, kailangan na siyang magsaka, magpatulo ng pawis. Nandun yung punto Magtrabaho ka, pagtrabahuan mo, magsikap ka. Hindi lalapit sa'yo ang biyaya. Kailangan puntahan mo ang biyaya, pagtrabahuan mo. At huwag mong kalilimutan
ikaw at ang lahat ng kapwa nating tao, lalang ng Diyos. Kung tayo'y nagiging dukha o nagiging ano ang kalagayan natin dito sa mundo, iyan po ay mangyayari. Kung minsan, depende sa kung paano tayo nabubuhay, kung paano tayo gumagawa. At kung nais natin na mamalagi na nararamdaman ang paggabay ng Panginoon, huwag tayong lalayo sa patnubay ng Panginoon. Dahil sa Biblia, mababasa natin, sinabi ni Haring David. Ito po sa Aklat ng Mag-awit 37:25, ang wika niya ay ganito, ako'y naging bata at ngayoy matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahiman ay nagpapalimos ng tinapay. Yan. Yan ang matuwid. Yan ang lingkod ng Diyos. Yun ang tinutukoy na matuwid. Yun talagang una, kumikilala sa Diyos. Pangalawa, yung Diyos na kinikilala, pinaglilingkuran niya talaga. At yung bawat pagkakataon na pwede siyang gumawa para magkaroon ng kanyang pangangailangan, hindi niya pinalalampas. Ginagamit niya yung talento na kaloob sa kanya ng Diyos, yung lakas na ibinibigay sa kanya ng Diyos, yung panahon na sumasa kanya, ang gayon ay lumalakad ng matuwid at kailanman ay hindi pababayaan ng Diyos. So there we are. Kaibigan, sana maintindihan at maunawaan po natin, sampalatayanan po natin yan. Maging gabay po yan sa ating pagpupursige, pagsisikhay sa buhay nito. Okay. We will have another short break. Pakinggan natin muli si Brother Jose. Ang awitin niya ngayon ay Praise the Lord. Kapayapaan pong muli sa mga sumusubaybay sa programang Ang Sagot ng Biblia. Magandang araw po ulit sa atin. Narito ang isa pang awitin na magpapaalala sa atin ng kadakilaan ng Diyos. Sa kabila ng anumang pagsubok, lagi siyang karapat-dapat sa ating pagpupuri. Naway sa awit na Praise the Lord ay magbigay ng lakas at pag-asa sa ating puso. Halina't sama-sama tayong magpuri at itaas sa kanyang pangalan. My God, I will exalt and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long time ago. You are my God, I will exalt and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long time ago. Praise the Lord, thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever. Praise the Lord, thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever. God, I will exalt and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long time ago. You are my God, I will exalt and praise your name. For in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long time ago. Praise the Lord, thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever. Praise the Lord, thanks to the Lord, for He is good, His faithful love endures forever.
let us kneel before the Lord, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Praise the Lord. Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Praise the Lord. Give thanks to the Lord, for He is good. His faithful love endures forever. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Brother Jose. At magkita-kita tayong muli. Saan man tayo muling magkikita sa mga pasalamat na darating. Incidentally, nabanggit ko yan, this time ang ating anniversary will be held in different locations. O, mga kaibigan, sa mga kaibigan nyo po, kakilalang mga kapatid sa iglesia, if you wish to join us, please tell them para makasama po namin kayo sa celebration dito sa Gawing Laguna. At mga kasama sa Cavite, Batangas, isasagawa po sa Santa Rosa Stadium o Auditorium. At may mga lugar din po tayo sa Lucena, sa Pasig. Sumabaybay po tayo. At we will be celebrating our 103rd anniversary ng establishment o foundation po ng Kabanal-Banalang Iglesia. Ang kasunod na katanungan, kapatid na Yushel, ang mga unang Kristiyano ba? So, anong historical? Ang mga unang Kristiyano po ba ay may kinaaanibang iglesia? Pagka sinabing unang Kristiyano, kabilang po dyan ang mga apostol, yung mga noon ay lingkod ng Diyos na inuusig ng una. Sigurado po tayo na may iglesia na kinabibilangan po sila. At yan ay mababasa po natin sa isinulat na epistola ni Apostol Pablo. Dito po, unang Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, katlo yung mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. O yan, napakalinaw po naman. Gaya ng atin pong nadinig, ang mga apostol, hindi po kanya-kanya, kundi may pinaglagyan sa kanila. Sa katotohanan, sila yung unang inilagay. Pero hindi sila lang. May mga kasama pa sila tulad ng mga noon ay inaaralan ng mga apostol at ng Panginoong Kristo Jesus. Kaya yun yung tinatawag na Kristiyano. At kung sabihin ni Apostol Pablo, yan ay nasa iglesia. May kalipunang kinabibilangan, yun ang ibig sabihin. Opo. Hindi po sila, sabi ng iba, basta ako, direkta ako sa Diyos. Pero napatatawag siyang Kristiyano. Ang Kristiyano po, may kalipunang kinabibilangan. Talagang formal membership, ano po? Opo. Kasi yung iba, yung contention ng iba, okay na yun kahit wala ka kinabibilangan iglesia. Sekundaryo lang, sekundaryo. Ang pagmemiyembro namin sa church, just for the sake of fellowship. Yun lang. Dahil nakasulat sa Biblia, Hebreo 10:25, yung huwag niyong pabayaan ang inyong pagkakatipon sa wikang English, fellowship. Opo. Diba? O, kailangan ng fellowship, so I should belong to the church. Pero hindi yun yung motibo ng iba. Hindi yun ang sinasampalatayanan nila kung bakit sila nag-i-iglesia, nag-member ng iglesia. Dahil kailangan. Hindi dahil sa fellowship lang. Sa Biblia, kita nyo, idinagdag, isinangkap po sa iglesia ang mga mananampalataya. Basahin natin yun. 2:46 o 7 ng aklat ng mga gawa sa wikang English, mababasa po natin King James Version. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Pinapupurihan ng Diyos, nakasumpong ng biyaya sa lahat ng mga tao, at ang Panginoon ay nagdagaan niya
dinagdag, isinama sila. Araw-araw ay nagdagdag sa iglesia sila na inililigtas. O yan, napakalinaw niyan, di ba? Hindi maaari na nagkiklaim ka na iniligtas ka ng Diyos. Ligtas ka na. Pero wala kang church na doon ka idinagdag. Hindi mo kinikilalang mahalaga yung church na doon ka dapat mapabilang. Maliwanag nga po sa Biblia, yung mga inililigtas ng Diyos at yung mga karapat-dapat sa pagliligtas ng Diyos added to the church. Idinaragdag sa iglesia. Ano yung iglesia? Kalipunan ng unang-unang miyembro nito, mga apostol. Yung kinabibilangang church ng mga apostol, dun din inilagay yung mga patuloy na nadadagdag na mga lingkod ng Diyos. Yun ang nasusulat sa Biblia. Kaya sinasabi mo ba na ikaw ay lingkod ng Diyos, iniligtas ng Diyos? Dapat po, hindi sa sarili mong paraan, kundi maging kabilang ka. Hanapin mo yung church na doon inilalagay ang mga lingkod ng Diyos. At sa Biblia, yun ang tinatawag na Kristiyano. Hindi ka magiging kabilang doon sa tinatawag na Kristiyano na ayaw mong pumayag na maging kabilang sa church na kinaaaniban ng mga apostol. At yan ay matitiyak natin. Ito, sa mismo aklat o sa kilos ika nga Acts of the Apostles 11:26, aklat ng mga gawa. At nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari, nasa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. O yan, napakalinaw. Sino yung tinawag na Kristiyano? Yung bang hindi kasama sa church? O yung hindi kasama sa iglesia? Hindi po. Si Apostol Pablo, nung una, inuusig niya ang iglesia, yung mga lingkod ng Diyos. Pero dumating yung time, naging kabilang siya dun sa mga inuusig niya. Kung tawagin ng Biblia, yun nga yung iglesia. Yung iglesia na yon, na nandun yung mga alagad, tulad ng mga apostol, yun din ang tinawag na mga Kristiyano. Kaya, hindi po maaaring sabihin ng tao, ang mahalaga ako kumikilala kay Kristo, Kristiyano, kung hindi ko kailangan yung church. Maaari pong nasasabi nyo lang yan kasi hindi nyo naintindihan talaga ang sinasabi ng Biblia. Pero kung sasampalataya tayo at maunawaan natin ang kalooban ng Diyos, ikagagalak po natin na matagpuan yung church, yung iglesia, na doon po naging kabilang ang mga apostol at mga unang Kristiyano. Doon din natin na nasaing makasama upang maging kabilang tayo sa tinatawag ng Biblia na mga Kristiyano. So, which brings us dun sa original question, may kinaniban ba? Nabanggit nyo nga kanina. Mga apostol, syempre, they were the first members, Opo. disciples, servants of Christ. May kinaniban talaga sila. Opo. Sigurado po tayo. Kaya yan dokumentado sa aklat ng mga gawa na they were members of a church. The church, actually, ang iglesia. Hindi po for convenience lang yung iglesia na magtitipon-tipo ka kasi originally, yun yung konsepto tungkol sa iglesia, assemblia, fellowship. In time, kinalaro kahit nga hindi pa inventado, hindi pa na-invento, yung salitang iglesia, nandun yung konsepto ng pagme-member sa isang organisasyon na kinalaunan ay ang tawag nga sa wikang English ay church, sa wikang Tagalog na wika rin Kastila, iglesia. Ulit po natin, they were members of the original church. At kung babasahin sa Biblia, kapatid na Gabriel, ang pangalan, meron ba? Meron, siyempre. Kanina, tinalakay natin, pangalan ng Diyos. Opo. Identity. Ika nga, kahit sinong tao, kahit tayo, I cannot just address you as, hey, mister. O, di ba? Hoy. Opo. Medyo Amerikano. Hey, mister. Hoy. Pero awkward, hindi disente, ika nga. At hindi po ito ismong sistematiko, hindi po ito takda sa Biblia. Opo. Ang Diyos may pangalan, ang iglesia may pangalan din.
Diyan po inilagay yung mga apostol at ang Opo. mga unang Kristiyano. Ang pangalan, mababasa rin po natin sa Biblia. Unang Tesalonica 2:12, kasama po ang 14, na kayo'y pinangaralan at pinalakas ang loob ninyo at nagpatotoo upang kayo lumakad ng nararapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo sa kanyang sariling kaharian o sa kanyang sariling kaharian at kaluwalhatian, sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagduusan din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan, gaya naman nila sa mga Hudyo. O yan, si Apostol Pablo po ang nagsalita niyan. Sumulat siya, sinabi niya yan sa mga kapatid sa Tesalonica na ayon sa kanyang paliwanag, Diyos ang tumawag sa inyo. Ang pinagtawagan niya sa inyo, yan ang kanyang kaharian. Ang kanyang kaharian na yan na tinutukoy niya, yan nga po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya mapapansin po ninyo, kung ipakilala namin ang iglesyang ito, hindi po basta iglesia. Kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kasi po, hindi ito sa tao. Sa Diyos po ito. Kaya, hindi po kahit saang iglesia, kundi sa isang tiyak na iglesia, doon po inilagay ang mga apostol, ang mga unang Kristiyano, ang lahat ng mga iniligtas ng Diyos noong una at patuloy na inililigtas sa panahong ito, nandyan po at tinitipon sa iglesyang Diyos ang may-ari, sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya hindi po kami nagdadalawang isip na i-share ito sa inyo, kundi buong karangalan, buong kagalakan, ibinabahagi namin sa inyo ang katotohanan ito. At dagdag natin, kapatid na Yusef, tignan nyo itong nangyaring to. Opo. Ang iglesia umiiral na, yun, tinukoy nga ni Pablo, sa Judea, in Judea, the Judean province, although ito ay Israel na itself, naging probinsya lang ito ng imperyo ng Roma. So, umiiral na ho yan doon, mga kaibigan. And after that, merong nagpakilalang ilang kinadun daw original ang iglesia natatag, halimbawa sa Roma. Which begs us the question, ito sa Biblia, Judea ang pinag-uusapan. There's no mention of Rome na doon in-establish ang original iglesia, ang church, na doon nagmiyembro ang mga apostol. Ikon lang isang bagay na pag-isipan po natin. How come may mga nagkiklaim na ganyan? The original church was established in Rome. No, may beg to disagree. And not on a personal level, kundi mismong Biblia nagsasabi, the original church was established there. Doon sa kung saan nangaral si Kristo dito sa lugar ng pamagatpoy Judea. Kaya tulungan po tayo ng Diyos na way masampalatayan na natin ito, lalo na tayo po ay nagnanasa na maging kabilang sa mga tunay na Kristiyano. Huwag nawa tayong magdalawang isip na maging kabilang sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hanggang dito po at maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa bahagi pong ito ng ating programa. Mag-uukol po tayo ng pagpapasalamat, panalangin ng pagpapasalamat sa Diyos at paghiling, ukol po sa ikabubuti ng ating mga kapatid, ng ating mga taga-subaybay, lalo na po ang kasalukuyang may mga sitwasyong pinagdadaanan. Ukol dito, pangungunahan po tayo ng isa sa elder o matanda sa iglesia, ang kapatid na Gabriel George Quirino. Tayo po, manalangin. Aba, Ama naming Hari. Aming Hari. Sa sandali ito, kami po ay unay ibig na magpahayag ng aming gratitude o pasasalamat sa iyo sa binigay mo sa aming oras, panahon, at nagkaroon ng atensyon ang aming mga tagapakinig. Opo. Ang yung audience na nagnanasang makabahagi sa iyong mga pagtuturo. Amen. Ang panalangin namin sana ay sumibol ito sa puso nila na nagkapalad na mapakinggan ito. Opo. At sumibol ito bilang pananampalataya. Akayin sila
sa tama at wastong paglilingkod sa iyo. Amen. Alalahanin mo rin ang mga nagdadalamhati, may mga karamdaman, may mga dinadala na mga suliranin sa buhay na ito. Opo. Ikaw ang Diyos na sinasampalatayanan namin, na nakatatalos ng laman ng aming mga kalooban, nasa iyo din kapangyarihan ang pagkasumpong namin ng tugon o sagot sa lahat ng aming mga katanungan, ang lahat ng aming mga suliranin. Opo. Kaya sa iyong mga kamay ay ipinagtatagubilin namin ang aming mga kapalaran. Ibangon mo kami sa aming mga karamdaman, palakasin mo ang aming mga lupang katawan, lalong-lalo na i-bless mo po, pagpalain mo ang aming mga kaluluwa sa gitna ng mga kaguluhan sa mundong ito. Bigyan mo kami ng kapayapaan, hindi ang kawalan ng kaguluhan, kundi ang kapayapaan na ukol sa aming kaluluwa. At sa pamamalagi dito ay sumakdal kami, makita namin ang iyong mukha, maipagsama mo kami sa iyong pangakong buhay na walang hanggan. Amen. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin, maikliman ay sinasampalatayanan namin. Ang hindi man nasambit nitong labi ay idaragdag mo sa aming mga pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming hiling sa ngalan mong Diyos at Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa araw na ito, sa ating episode ng programang Ang Kabanal-Banalan. Muli po namin kayong inaanyayan sa susunod pong ating episode. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiet. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.